Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ikalabindalawang kabanata ng Kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Mapapansin po natin na marami sa mga bersikulo dito ay patungkol po sa makatwiran at hindi makatwiran. Ang chapter 10 hanggang 12 ay puro po tungkol dito, tungkol sa kabutihan at kasamaan. Maaari po tayong mag-isip-isip kung bakit tayo patuloy na pinaalalahanan ni Solomon pagdating sa kabutihan at kasamaan. At akin pong naalala ang libro ng Genesis. Sa Garden of Eden ay naroon po ang puno ng buhay at ang puno ng pag-alam ng mabuti at masama. Pag-aakala ng tao na kung sila ay kakain mula sa puno ng kabutihan, ng pag-alam ng mabuti at masama, ay magiging katulad na sila ng Diyos. Kung isang tao ay haharap sa atin, may mga pagkakataon na iniisip natin kung sila ba ay mabuti o hindi. At ang ganitong mentalidad ay matagal na po nating ginagawa sa ating pong mga buhay. Pagkatapos naman pagtitignan natin ang sarili natin, para bang tayo ay napakabuti. Kaya naman, mas pinagkakatiwalaan natin ang sarili nating value system. Hindi natin naiisip na tayo din ay masama. At naniniwala tayo na lahat ng desisyon na ating gagawin, paghuhusga na ating gawin ay mabuti. Maliban na lang kung meron kang problema. Kaya naman sa libro ng Kawikaan, tinuturo po nito kung ano ang mabuti at masama. Madalas ay mayroon po tayong set ng value system sa atin pong mga buhay. Akala po natin ay tayo ay mabuti. Kaya naman paano po natin babasahin ang mga kabanatang ito? Sa libro ng Kawikaan, tinuturo po nito, lalo na sa kabanatang ito, na huwag tayong mapagmataas o kaya huwag po nating isipin na tayo ay mabuti lamang. Sa pagbabasa po natin, ating mapapansin na kung tutuusin ay mahina po tayo sa pag-alam ng mabuti at masama. Kung titignan po natin ang ating sarili, sisiyasatin ang sarili, kung tutuusin ay hindi po tayo kasing buti ng inaakala natin. Kaya naman dapat po nating patuloy na alamin kung ano ang kabutihan na itinuturo ng Diyos. Ito ay upang tunay na mapagpalang atin pong mga buhay at patuloy na makalakad sa kalwalhatian ng Diyos. Ang pagbabasa ng kabanatang ito sa ganitong perspektibo ay napakahalaga. Kaya naman bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat. Ang pamagat ay sino bang tumatanggap ng mga pagtatama ay tunay na lumalakad sa daanan ng kalwalhatian at ng puno ng buhay. Verse 1 hanggang 14,
Sabi po sa verse 3 hanggang 14, mababasa po natin kung sino ang tunay na matatatag ng Diyos. Sabi sa verse 13, ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Verse 3, ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Sa atin pong buhay ay matatanggap natin ang tunay na prutas ng puno ng buhay. Dapat po tayong magkaroon ng mapagpakumbabang puso at mabuting puso. Verse 1 hanggang 3, ang sino mang tumatanggap ng payo, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ng ulo. Bawat taon, ang unang mensahe ng taon ay sa unang binabahagi po ng pastor kung ano man ang tema sa buong bansa, buong taon. Madalas kung paano po tayo magiging matatag ay nakadepende kung gaano po ba tayo kabukas sa salita ng Diyos. Maaring sa pagtanggap po natin ng mensahe ng Diyos sa unang araw ng taon ay meron po tayong iba't ibang perspektibo. Maaring merong iba na ang iniisip puro na naman problema, puro na naman kalamidad, at hindi po natin ito matanggap. At pakiramdam natin wala itong ugnayan sa atin. Ngunit bawat taon sa pagtanggap po natin ito, lalo na sa deep and wide na mensahe, kung hindi po natin pakikinggan ang temang ito ng may puso na handang tumanggap ng payo, hindi po natin ito matatanggap ng buo. Dahil hindi po natin mapapansin na tayo ay nasa napakahirap ng sitwasyon. Hindi po tayo makakapasok sa malalim at malawak na na kagalingan ng Diyos na kanyang pinapakita. Kaya naman dapat po tayong maging uri ng tao na tumatanggap ng payo upang unawa at kaalaman ay tunay na makapasok sa ating buhay. Ngunit natural po sa atin ang ayaw tumanggap ng pagtatama. Sa isip natin, alam na po natin ang mga bagay na yon. Ngunit sa tuwing tumatanggap po tayo ng payo, ng pagtatama, tayo ay nahihirapan. Tulad ko, lagi kong tinuturuan ng aking sarili na maging tao na marunong tumanggap ng payo. May mga pagkakataon na kahit pag si Pastor Joshua at Simo ang nagsasabi sa akin o kaya nagpapayo sa akin, nagpapakita sa aking mukha na ayaw ko yung tanggapin. O kahit na anumang uri ng pagpapayo o kaya pagtatama mula sa iba, hindi ko ito matanggap ng buo. Ngunit mga kapatid, dapat po tayong lumakad sa ganitong paraan.
Dapat po tayo maging uri ng tao na tumatanggap ng pagtatama. Verse 2, si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang mga malugod na tao at matuwid na tao na marunong tumanggap ng pagtatama. Kaya naman kahit anumang nangyayari sa atin pong mga puso, sa ating isipan, alam po ng Diyos ang lahat ng iyon. Kahit na tayo ay nagpapanggap na maging masaya, maaaring may mga pagkakataon na para tayong nagko-compartmentalize. Ngunit nakikita po ng Diyos ang lahat ng ito. Sa tuwing tayo po ay napapaalalahanan sa 611, ang unang pagkakataon na tayo ay maging manampalataya ng Diyos, nakatanggap pa tayo ng revival, nakaranas ng revival. Alam po natin na ito ay pagkilos ng banal na espiritu. Ngunit anong pinakamahalaga sa lahat ay kung handa po ba tayo na madisipulo, madisiplina, maitama ng mga espiritual otoridad natin. Kung tayo po ay handa na makipag-ugnayan sa ating mga otoridad, ito po ay magdadala ng pagpapala sa atin. Kung titignan ko ang aking sariling buhay, may mga pagkakataon na nahihirapan din ako na magbigay ng tamang pagtatama sa aking mga cell member. Maaari may mga kakilala tayo na nagbigay sa atin ng pagtatama, ngunit nagalit tayo, kung kaya naman dumating na din sa pagkakataon na tumigil na din sila sa pagtatama sa atin. Kaya naman sa kawikaang ito, pinapaalalahanan po tayo na dapat tayong maging mapagpakumbaba, maging bukas sa pagtatama. Verse 4 hanggang 7. Ito na naman po ay tungkol sa pagpapakumbaba. Dapat po nating siyasatin lagi ang ating puso, ang ating isip. Ang original na teksto ng nabanggit po dito ng mabuti ay makapangyarihan. Ibig sabihin, kailangan natin ng makapangyarihang katulong o kaya ay asawa. Kahapon, nakausap ko ang aking asawa at kanyang sinabi sa akin, dapat mo akong pasalamatan dahil lagi kitang pinapaalalahanan at tinutulungan. Dahil kung hindi sana magiging ganito kagandang iyong buhay. Ito ay totoo. Ang mabuting babae, karangalan ng asawa. Kaya naman bilang asawang lalaki,
dapat po nating tignan sa ganitong perspektibo ang ating mga asawa. Dapat po tayong maging mapagpakumbaba. Sabi sa katuloy ng verse 4, ngunit cancer sa buto ang masamang asawa. Para sa asawang lalaki, dapat po nating dapat niyong itinataas ang inyong mga asawa. Tignan sila sa paraan na sila ay tunay nga nakarangalan sa inyong buhay. Paano magiging mabuting asawa ang isang asawang babae? Iyon ay nakasalalay din sa mga asawang lalaki. Bilang asawang lalaki, dapat na naroon ang pagpapakumbaba. Verse 7, ang pagkukumpara sa mabuti at masama. Dapat po nating malaman kung ano man kung tama bang ating mga sinasabi. Dapat po tayong magkaroon ng kababaang loob. Kung mayroon po tayong kabutihan, mayroon tayong pag-ibig, dapat po nating sabihin ang katotohanan ng may kahinahunan. Dapat po tayo magkaroon ng kabutihan. May mga salita na sinusubukan nating kalimutan, ngunit ito ay dapat na ibinibigay ng may kabutihan. Magkaroon ng bibig ng isang tunay na matuwid na tao. Ngunit di po dapat tayo nagagalit gamit ang ating mga salita, bagkus ay magsalita ng may pag-ibig at hindi lamang puro emosyon. Upang ang mga tao ay maligtas sa pamamagitan ng ating mga salita. Verse 7, ang sambayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Verse 8, ang tao ay matalino ay nagkakamit ng karangalan, ngunit aanihin ng masama ay pagkutsa lang. May mga pagkakataon din na hindi labang puro karunungan ng ating sinasabi. Maaring katulad ko ay madalas po tayong uhaw pagdating sa pagpupuri mula sa iba. Kaya naman maging sa aking mga anak ay ginagawa ko din ito na kung sila man ay nakagawa ng mabuti ay pupurihin ko din sila. Dahil madalas ay malaki ang epekto sa atin kung paano po tayo napupuri.
Ngunit naway hindi po tayo laging naghahabol sa mga pagpupuring ito. Hindi po natin dapat masyadong pinagyayabang kung gaano tayo kabuti, gaano tayo kagaling. Bagkus ay gawin lamang kung ano ang tama at gumawa ng tamang mga desisyon. Dahil, Verse 9, ang maralitang nagsisikap ay buting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman ngunit sa gutom nakasadlak. Tingin po natin tayo ay mabuti, tingin po natin na tayo ay magaling, ngunit ang totoo ay hindi. Naway magkaroon po tayo ng kababaang loob. Sa tuwing sinusubukan po tayong itama ng mga tao, dapat tayong maging mapagpakumbaba. Huwag po nating masyadong itinataas ang ating mga sarili. Ito ay espiritual na prinsipyo. Maging mapagpakumbaba at tayo ay tataas ng Diyos. Huwag po nating masyadong ipinaglalaban kung ano man ang sa tingin natin ay laging tama, lalo na pagdating sa mga naglilingkod sa Diyos, mga full-time ministers. Huwag po nating masyadong itinataas ang ating sarili o ang ministeryo na mayroon tayo. Naalala ko nung bata ako ay lumapit sa isang coworker at sinasabi kung ano ang aking ginagawa para sa Diyos. Dahil ang gusto ko ay mapapurihan ng coworker na ito. Ngunit itinuro po nito sa akin na dapat akong maging mapagpakumbaba. Kung mayroon man akong dapat na ipagmalaki o kaya ibahagi, iyon ay aking mga kahinaan upang mas lalo pang maiangat ang Diyos. Kaya naman mga kapatid, maging mapagpakumbaba. Verse 10 hanggang 14. Ang kakamtin ng... 10. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Madalas tingin po natin tayo ay mabuti, mayroong kabutihan, ngunit kung tutuusin ay ilan lamang po talaga ang mga pagkakataon na tayo ay may pag-ibig. Ang tunay na mabuti ay mabuti din kahit sa mga hayop. Verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang tunay na nagpapakumbaba ay marunong magsikap. Kung binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagtrabaho, dapat po natin iyong gawin. Maaring may mga pagkakataon na tayo ay nagkukumpara. Kinukumpara kung ano man ang mayroon ang iba.
Ang kabanatang ito ay magandang pagpapaalala sa atin kung gusto po nating maging pagpapala sa Diyos o kaya magbigay kaluguran sa Diyos. Maring sa isip-isip natin ay gagawa tayo ng bagay na hindi na tama, hindi na makatwiran para lamang magkaroon ng mas magandang benepisyo. Ngunit ito ay gawain ng mundo. Ito ay hindi tama. Verse 12 hanggang 14. Tungkol po ito sa ang pinanggagalingan ng katwiran, kalwalhatian ay nagbibigay ng puno ng buhay. Kahit na po maraming nakapalibot sa atin na kasamaan, ngunit dapat lamang po tayong magpatuloy sa pagkakaroon ng mapagpakumbabang buhay. Sunod, verse 15 hanggang 22. Ang katotohanan ng atin pong mga labi ay magbibigay ng kagalingan. Ang lahat ng mga bersikulong ito ay tungkol po sa kung anong lumalabas sa ating mga bibig. Verse 15. Ang akala ng maymang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Dapat po tayong maging tunay na marunong may unawang tao. Verse 15 at 16. Verse 17 hanggang 22, tungkol po sa ating mga bibig, kung paano po natin sasabihin ang katotohanan. Verse 18. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Kaya mga kapatid, dapat po nating pag-isipan kung ano ang ating sinasabi. Araw-araw ay madami po tayong mga sinasabi. Ang atin pong mga salita maaring naglalarawan ng bawat araw natin, ng mga nangyayari sa ating buhay, ng sitwasyon sa ating buhay. Ngunit ang mga atin po bang sinasabi ay nagbibigay kagalingan sa iba, nagbibigay tulong sa iba. Sa original na teksto, sinasabi po dito na ang dila ng tunay na marunong ay nagbibigay kagalingan. Katulad ni Pastor Joshua at Simo, sila ay nakakatulong at nagbibigay kagalingan.
dapat mas lalo pa po nating nailalapit ang mga tao sa Diyos. Ikatlo, verse 23 hanggang 28. Nang may pag-ibig at pagpupursigi, tayo ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Dapat po tayong marunong magpursigi. Ang atin pong mga bibig, ang atin pong mga kamay ay dapat na magkaayon. Dapat po tayong tumutulong upang maitaas o maiangat ang iba. Verse 28, ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Sa original na teksto, ang gawa ng masasama ay nagbibigay kamatayan. Itinuturo po nito ang daan ng makatwiran at ang daan ng kasamaan. Paano po natin sisiyasatin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay lumalakad sa katuwiran o sa kamatayan? Iyon ay kung nasisiyasat din natin ang sarili, kung handa po ba tayong tumanggap ng pagpapayo mula sa iba, mapagpakumbaba, at hindi itinataas ang sarili. Nagpupursigi po ba tayo? Kung tayo ay nagtatrabaho o kaya ginagawa ang lahat sa pagpupursigi, at kahit na sa ating pananalita tayo ay nagbibigay kalakasan, kasiyahan sa iba. Naroon po ba na tinutulungan po natin ang mga taong nakapaligid sa atin? Verse 27. Ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Dapat po tayong mapagpursigi. Mga kapatid, sa atin pong buhay, sa atin pong mga pinagdaraanan, hindi po dapat natin itinatas ang ating sarili bilang makatwiran lamang. Bagkus ay marunong dapat tayong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos dahil tayo ay nakikita niya. Tayo ay dapat na maging handa sa mga pagtatama. Ang mapagpursiging tao ay mayroon ding mga panahon ng pagpapahinga. Ngunit dapat po tayong maging maingat na kung tayo ay tapat ngayon, dapat po magpatuloy ang katapatang ito. Kung tayo po ba ay sinaktan ng iba, kaya nating mas maging mabuti pa ng patuloy. Kahapon sa Christian community ay nagkaroon po ng balita. Iyon po ay tungkol sa isang manunulat na nagsusulat ng libro ng maraming taon, ngunit kanyang inamin na siya ay nagkaroon ng affair, at online ay isiniwalat niya ang rumor na ito. Siya ay higit 70 taong kulang na. Siya ay napakagaling, ngunit sa punto ng kanyang buhay ay walang sino man ang makapagpayo sa kanya. At biyaya ng Diyos na nagkaroon siya ng lakas ng loob na isiwalat ito
At sinabi din ng kanyang asawa na dahil sa kabutihan ng Diyos ay kaya niyang magpatawad. Ngunit bakit ganito na may spiritual giant na lang na ganito na nagbigay katisuran? Naway makatulong ito sa pagsiyasat ng atin pong mga buhay. Maging uri po tayo ng tao na tumatanggap ng pagtatama upang patuloy tayong makalakad sa katuwiran. Tayo man ay sa leader, mga pastor, kailangan pa rin po natin ang paggabay ng Diyos at paggabay ng mga taong makakatulong sa ating espiritual na buhay. Naway, tulungan po tayo ng Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ay aming tinatanggap namin ang iyong presensya. Panginoon, ngayong umaga, tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba muli sa iyong harapan.
Banal na Espiritu, Ikaw ay aming minamahal, Espiritu ng karutungan, Ikaw ay aming tinatanggap. Sa aming pong pagdalo ng pang-umagang debosyon ngayon, amin pong naunawaan na ang kababaang loob ay napakahalaga, ang pagtatama, pagtanggap ng payo ay napakahalaga. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na mapagpakumbaba upang kami ay maging uri ng tao na marunong tumanggap ng pagtatama. Mga kapatid, tayo po ay pinapaalalahanan ngayong umaga na kung minamahal po natin ang pagpapayo at pagtatama ng iba, ito ay paraan upang makapasok sa lakad ng katwiran. Ngayon, maghanap po tayo ng kapareha at maaari po nating ibahagi kung paano po tayo tinulungan ng Diyos o kaya paano nakatulong ang pagpapayo ng ating mga otoridad sa atin.
Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa amin pong pagbabahagi ng amin pong karanasan kung paano kami nadisiplinahan o kaya ay naitama na kami ay nakatanggap ng pagpapala mula rito. Panginoon, maraming salamat. Naway tulungan mo kami na magkaroon ng patuloy na kasiyahan at ganitong uri ng pagpapala sa amin pong mga buhay. Tayo po ay nakakatanggap ng benepisyo o kaya ay biyaya, bunga ng kabutihan ng Diyos. Ngayon, tayo po ay tubulog sa Diyos, magpakumbaba upang makapakinig sa Kanya. Naway maging mapagpakumbaba tayo sa tuwing sila ay nagsasabi ng katotohanan sa atin. Maging handa tayo na makinig. Tayo po ba ay marunong tumanggap ng pagtatama? Kung pinapaalalahanan ka ng Banal na Espiritu na ikaw ang uri ng tao na hindi marunong tumanggap ng pagtatama, naway matulungan ka ng Diyos. Ang tunay na pagpapakumbaba ay isang bagay na hindi lamang natin bastang sinasabi sa iba, bagkus ay nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung sila ay handa na lumapit sa atin at sabihin kung ano ang tama, kung ano ang mali. Kung tutuusin, kung walang sino man ang makapagtatama sa atin, iyon ay isang krisis, iyon ay isang malaking problema. Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging uri ng tao na kayang maitama, kayang mapagsabihan ng iba. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag maging masyadong sensitibo lalo na kung kami ay tinatama. Sa tuwing mayroong nagtatama sa amin, alam namin, O Diyos, na iyon ay pagkakataon upang makalakad sa iyong katotohanan. Mga kapatid, tayo po ay makinig sa Diyos.
Panginoon, pinapasalamatan ka namin ng iyong liwanag. Ang iyong mga salita ay katulad ng salamin na tumutulong sa amin upang siyasatin ang aming buhay. Upang mapansin, O Diyos, na sa aming paglaki, madalas ay iniisip namin na ang pagtatama ay mali. Sa tuwing may nagsasabi ng katotohanan tungkol sa aming pong buhay, madalas kami ay may mga sensitibong reaksyon. Pakiramdam namin kami ay mali na naman, hindi kami tinatanggap, wala na kaming ginawang tama. Na para bang kami ay hindi na karapat-dapat sa kahit anumang bagay. Sa aming paglaki ay napakaraming mga kalikuan. May maling pag-unawa pagdating sa pagtatama. Ngunit ang katotohanan ito ngayong umaga ay katulad ng isang salamin na tumutulong sa amin. Panginoon, mahal namin ang liwanag na nagmumula sa iyo. Kami ay tumadulog sa pang-umagang debosyon na ito upang makatanggap pa mula sa iyo. Nais namin, O Diyos, na manatili sa liwanag. Sa aming paglaki, O Diyos, alam namin na iilan na lamang ang mga taong mag-uusap sa amin pong mga buhay. Panginoon, online man o on-site, nais naming tumulog sa iyo. Panginoon, naway mangusap ka sa amin. Buksan po natin ang ating mga bibig. At ipanalangin na magkaroon tayo ng tenga na handang makinig. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na hindi tanggihan ng iba at huwag tanggihan ang ideya ng pagtatama mula sa Diyos. Dapat po nating tanggapin na sa tuwing tayo ay tinatama, tayo ay tinutulungan, tayo ay minamahal. Iyon man ay mula sa ating mga otoridad, sa ating leader, sa ating mga pastor. Buksan po natin ang ating mga puso. Sa bagong taon na ito, magkaroon po tayo ng malalim at mas malawak na pag-unawa na puso. Ang ating pong mga bibig ay may kalaliman at kalawakan din. Ipanalangin natin ang ating mga bibig, ang ating mga tenga. Ipanalangin ang ating mga puso. Sa ating pong pananalangin, nakikita ko na sa orihinal na itsura ang ating pong mga puso ay mayroong mga band-aid. Sa orihinal na pamilya, mayroon po tayong mga baliktot na kaisipan pagdating sa pagtatama. Kaya naman hindi natin matanggap ang mga taong nagtatama sa atin, ngunit sa ating espiritu, aking nakikita na tayo ay hinahawakan ng Diyos ang puso na mayroon tayo. At kanyang sinasabi, aking anak, aking pinapagaling ang iyong puso. Maring noon ay walang nakakaunawa sa atin, pakiramdam natin na tayo ay laging ginagawa ng mali. Ngunit tayo po ay nauunawaan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin na nais niya tayong bigyan ng panibagong puso. Naway magkaroon po tayo ng bagong puso. Mas malalim na puso, magkaroon ng sapat na pag-ibig, pag-unawa, pagtitiwala. Maaring pakiramdam natin noon ay walang nakakaunawa sa atin, ngunit naway magkaroon tayo ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala ngayong taon.
magkaroon ng sapat na pag-ibig at pagtitiwala sa ating otoridad, sa ating asawa, sa pastor, sa cell leader, upang makalakad sa daan ng katuwiran. At sa pagtanggap po natin ng mga pagtatamang ito, ay mas makakalakad po tayo ng tama sa kalooban ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, nais kong pagpalain ang inyong buhay. Ito ay para makalakad tayo sa tunay na kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kayo po ba ay dinidisipulo na itatama? Kung mayroon kayong mga cell leader, mga cell member, inyo pong itaas ang iyong kamay. Nais po natin gawin ang bagay na ito. Tayo po ay magpasalamat kung tayo po ay itinatama. Gawin po natin ang bagay na ito. Madalas tinatanong ko ang aking cell leader, may pagkakataon na tinanong ko ang aking cell leader, bakit hindi ka nagbibigay ng payo? Ngunit ito ay dahil hindi po tayo nagtatanong ng mga payo. Ngayon, magkaroon tayo ng lakas ng loob na sabihin sa ating cell leader kung gaano natin kakailangan ang kanilang pagtuturo, ang kanilang pagdidisipulo. Ngayon lamang ay narinig po natin ang istorya ng isang spiritual giant na nagkaroon ng kalaguyo. At walang sino man ang makapagbigay ng suporta o kaya ay payo sa kanya. Ngunit ngayon mayroon po tayong mga cell leader upang tayo ay tulungan, tayo ay itama, tinatama ng may pag-ibig. Hayaan po natin na ang mga cell leader na ito ay mangusap sa ating buhay ng may pag-ibig. Ngayon ay nais ko naman kayong imbatahan na manalangin sa send natin ito. Naway manalangin din po tayo at sabihin natin na maging porsigito tayo na maitama ng iba. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagdadala sa akin sa 611, isang iglesia na puno ng pagdidisipulo, uri ng iglesia na tumutulong sa akin upang lumago. Maraming salamat sa iyong paggabay sa akin sa cell group na ito. Naniniwala ko na ang cell leader na ito ay iyong ibinigay para sa akin upang matulungan ako maitama ng may pag-ibig. Panginoon, ngayon sa 2026, ito po ay panahon deep and wide. Tulungan mo ako, O Diyos, na magkaroon ng mas malalim na uri ng buhay, pagdidisipulo. Nais kong yakapin ang kahit anumang mga bagay na ipinapayo sa akin dahil alam kong ito ay mula sa iyong pag-ibig.
Panginoon, tanggalin mo, Diyos, ang bawat marble at nang matanggap ang bawat mong salita ng may pag-ibig dahil alam namin, O Diyos, na ito ay mula sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa ngalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Hesus. Kayo ay aking pinagpapala ang aking sarili. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng mapagpakumbabang buhay upang ang amin pong mga buhay ay maging mapagpakumbaba. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagtanim po sa amin bilang puno ng buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mapagpakumbaba. Tulungan mo kami na pagpalain ang lupa at maging pagpapala sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangamagang debosyon. Magandang umaga.